Welcome back mga buddies sa aking YouTube channel kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa mga crimes and mysteries. Ibinabahagi ko sa wikang Filipino ang aking pagkahilig sa mga crime at mystery na aking napapanood. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para mas updated kayo sa mga panibago kong videos. Ngayong araw, susuriin natin ang kauna-unahang dokumentadong kaso ng kanibalismo sa Taiwan. Ang nakakakilabot na insidenteng ito ay yumanig sa buong bansa at nilampasan ang hangganan ng inaakala ng mga tao na kayang gawin ng isang tao. Bumalik tayo sa taglamig ng taong 2003 sa lungsod ng Taichung, Taiwan. Noong ika-10 ng Disyembre taong 2003, isang binatang lalaki na nagngangalang Shi Kunji ang agarang nagtungo sa Longjing District Police Station sa Taichung upang i-report ang pagkawala ng kanyang kapatid na babae. Sinabi niya sa pulisya na ang kanyang kapatid, si Si Jinji ay 27 taong gulang at nagtatrabaho bilang insurance agent sa Cathay Life Insurance. 3 araw bago nito, noong gabi ng ika-7 ng Disyembre, nakipag-usap si Kunji sa kanyang kapatid sa telepono. Sinabi nitong pupunta siya upang makipagkita sa isang kliyente malapit sa Tunghai University. Lagpas alas 8 na noon, kaya nakaramdam ng kaba si Kunji nang mag-isa lang ang kanyang kapatid. Nag-alok siyang samahan ito, pero tumanggi si Jinji. Pinakalma siya ng kapatid. Sinabing hindi niya kailangang mag-alala dahil matagal na raw niyang kliyente ang taong ito. Isang may-ari ng motorcycle repair shop sa tabi ng isang martial arts school na nagngangalang Chen Jinho. Ikinuwento ni Jinji na balak ng kliyente na irekomenda siya sa mga bagong customer. Masaya siya sa pag-uusap nila at sinabing kung makukuha niya ang kontratang iyon, matutugunan niya ang kanyang buwanang kota. At bilang pasasalamat ay ililibre niya ang kapatid sa isang masarap na hapunan. Bagamat nag-aalala pa rin, nagpasya si Kunji na magbisikleta papunta sa shop ni Chun. Plano niyang hintayin si Jinchi sa labas at ihatid pa uwi. Pero mariing tumanggi ang kapatid. Hinikayat siyang umuwi at magpahinga. Sa huli, pumayag si Kunji ngunit pinangakuan ang sarili na babalik si Jinchi ng maaga. Inakala ng mga magulang nila na natulog si Jinchi sa bahay ni Kunji kaya hindi sila tumawag. Ganoon din si Kunji. Iniisip niyang umuwi ang kanyang kapatid sa bahay ng kanilang mga magulang kaya hindi na siya sumunod pa. Walang nakapaganda sa mangyayari pagsapit ng umaga ng ika-9 ng Disyembre. Tumawag ang manager ng Cathay Life Insurance kay Kunji upang sabihing 2 araw nang hindi pumapasok si Jinchi sa trabaho ng walang abiso. Nagtanong kung may nangyaring masama. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Kunji. Sa kanyang pahayag sa pulis, sinabi ni Kunji na matagal nang may karelasyon si Jinchi ngunit piniling manirahan pa rin kasama ang kanilang mga magulang. Para sa lahat ng nakakakilala sa kanya, si Jinchi ay matangkad at maamong babae. Bagamat hindi tradisyonal na maganda, likas ang kanyang alindog at pagkatao. Kilala siyang tapat, magiliw at masayahin. Tahimik ang kanyang pamumuhay. Piling kaibigan lang ang malalapit sa kanya at iniiwasan niya ang komplikadong relasyon. Alam ni Kunji na maraming naliligaw sa kanyang kapatid, kaya madalas siyang umaaktong tagapangalaga, laging tinitiyak ang kaligtasan nito. Dahil dito, agad siyang nagtungo sa huling pinuntahan ng kanyang kapatid, ang motorcycle repair shop ni Chin Jin Ho. Ang shop ay nasa isang 3 palapag na gusali sa Xinxing Road, Longjing District. Ang unang palapag ay ginagamit bilang repair workshop. Ang ikalawa at ikatlong palapag naman ay para sa imbakan at tirahan. Malapit ito sa Tunghai University at nasa isang abalang lugar na maraming dumaraan. Habang unti-unting tumataas ang kanyang kaba, pumasok si Kunji sa shop. Sa gitna ng ingay ng mga makina at amoy ng langis, nakita niya si Chen Jianhuo, isang lalaking nasa edad 40 pataas at abala sa pagkukumpunin ang motorsiklo. Nang tanungin niya si Chen tungkol sa kanyang kapatid, kalmadong sinabi nito na totoo ngang nagkita sila ni Jinchi noong gabi ng ika-7. Pero dahil sa biglaang abala ay sandali lang silang nag-usap at nagkasundong magkita na lang ulit sa ibang araw. Hindi nasiyahan si Kunji sa sagot ni Chen. Dahil sa kutob, nagpumilit siyang siyasatin ang itaas at ibabang palapag ng gusali. Ngunit hinarangan siya ni Chen. Hindi lang siya sinigawan ng masasamang salita, itinulak pa siya palabas at agad na isinara ang bakal na pintuan ng shop. Sa imbestigasyon ng pulisya, sinabi ni Kunji na lalo siyang nagduda. Kilalang kilala niya ang kanyang kapatid. Hindi ito kailanman nawawala ng hindi nagpapaalam. Sigurado siyang may masamang nangyari. Kinabukasan,
Bumalik ang buong pamilya Shi sa repair shop at iginiit na magsagawa ng paghahanap sa loob. Sa kanilang pagkabigla, si Chen na kahapon lang ay agresibo, ngayon ay tila ibang tao, magiliw at magalang. Sa pag-asa pa rin makikita ang kanilang anak, maingat nilang sinuri ang lahat ng palapag ng gusali. Ngunit sa kabila ng kanilang masusing paghahanap, wala silang nakitang katiting na bakas ni Jinchi. Wala ni isang hibla ng buhok. Labis ang kanilang pagdadalamhati. Umalis sila sa shop at agad na nagtungo sa pulisya upang magsampa ng ulat. Ngunit para makasuhan ng isang tao, kailangan ng konkretong ebidensya. Kagad na nakatawag pansin sa Chief of Criminal Investigation na si Tang Go Chang ang pangalan ni Chung Jin Ho. Hindi siya banyaga sa pulisya. Matagal na siyang nasa watchlist. Naalala ni Chief Tang ang isang kasong nangyari noong unang araw ng Marso 1991. Isang estudyante mula sa Tongha University ang nagngangalang Shu Fan ang nawala matapos pumunta sa shop ni Chen. Si Shu ay nagtatrabaho noon bilang part-time insurance agent at tinawagan si Chen para pag-usapan ang kanilang insurance policy. Kalaunan, si Chen ang naging pangunahing suspect. Sa investigasyon noong 1991, sinabi ni Chen na nasa ospital siya para bisitahin ang kanyang buntis na asawa. Pagbalik daw niya sa shop, wala na si Shu. Ginamit niya ito bilang alibay. Pero sa masusing pagsisiyasat, natuklasan ng pulisya na may 10 minutong agwat sa kanyang kwento na hindi maipaliwanag. Gayunpaman, dahil walang sapat na ebidensya, naudlot ang kaso. 12 taon ang lumipas at ngayon, 2 babaeng insurance agent ang nawawala sa parehong lugar. Masyado ng kahina-hinala para ituring na simpleng pagkakataon. Bilang batang pulis noon, hindi makalimutan ni Chief Tang ang imaheng naiwan sa kanyang isipan. Ang motorsiklong iniwan ni Shu sa harap ng shop habang ang may-ari nito ay bigla namang naglaho. Sa kabila ng pagiging pangunahing suspect, wala silang sapat na ebidensya noon para ikulong si Chen. 3 beses siyang isinailalim sa polygraph test, partikular sa tanong na nakita ba niya si Shu noong araw ng pagkawala nito. Palagi niyang itinatanggi, ngunit bagsak siya sa lahat ng pagsusuri. At gaya ng alam ng mga investigador, hindi tinatanggap na ebidensya sa korte ang polygraph. Ngayon, makalipas ang 12 taon, si Tang ay isa ng hepe ng kriminal ng investigasyon. Si Chen naman ay nasa gitna ng kanyang buhay. Ito na ang huling pagkakataon para makamit ang hustisya. Ang bagong kasong ito ay agad na umagaw ng pansin sa buong lokal na kapulisan. Konektado man o hindi ang mga kaso, may mga ulat ng kababaihang biglang nawawala sa nasabing lugar at hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy ang salarin. Ngayon na si Chun Jun Ho, ang dating person of interest ay muli na namang nasangkot sa kaso ng nawawalang babae, determinado ang mga otoridad na hukayin ng buo ang kanyang nakaraan. Si Chun Jun Ho ay tubong Longjing at lumaki sa isang mahirap na pamilya na may 9 na anak, 4 na lalaki, 5 namang babae. Kapwa raw ang manggagawa ang kanyang mga magulang. Marahil dahil sa hirap ng buhay at kahinaan sa pag-aaral, tumigil si Chen sa pag-aaral matapos ang ika-8 baitang. Bagamat pumasok sa paaralan, halos hindi siya marunong bumasa. Hindi niya kayang basahin ng buo ang laman ng kanyang sariling ID card. Matapos huminto sa pag-aaral, naging apprentice siya sa isang motorcycle repair shop. Pagsapit ng mid-20s, nakapag-ipon siya ng sapat para makapagpatayo ng sarili niyang maliit na shop. Bagamat kulang sa formal na edukasyon, may likas siyang galing sa mekanika. Sa husay niya sa pagkukumpuni, unti-unti siyang pinagkatiwalaan ng mga tao na tiga roon. Sa ganitong paningin, si Chen ay maituturing na isang taong umahon mula sa kahirapan sa pamamagitan ng sariling pagsusumikap. Agad na dinala si Chen para imbestigahan, ngunit mariin niyang itinanggi na may alam siya sa kinaroroonan ni Xi Jinqi. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga makabagong teknolohiya ay makapagpapabilis sa kriminal na investigasyon. Mabilis na nagsimulang mabunyag ang kanyang mga kasinungalingan dahil sa ebidensyang nakuha ng mga otoridad. Kinahapunan ng pag-uulat, agad na nakakuha ang mga investigador ng surveillance footage mula sa mga kamera sa paligid ng motorcycle repair shop. Sa video mula sa isang 24-hour convenience store sa malapit, nakita si Jinchi na pumasok sa motorcycle shop makalipas lang ang alas 8 ng gabi. Ang mas mahalaga, wala ni isang footage na nagpapakitang lumabas siya mula roon. Ang hindi maipaliwanag na anomalyang ito ay lalong nagpalakas sa hinala ng mga pulisya. Sa gitna ng interogasyon, nananatiling kalmado si Chen. Iniiwasan niyang direktang sagutin ang mga tanong
at patuloy niyang tinatanggihan ang mga ebidensyang inilalatag sa kanya. Napansin ng mga pulis ang kakaibang pag-uugali ni Chen. Karaniwan, kahit ang mga taong may matataas na IQ ay naduduwag o di kaya nabubulol kapag iniipit sa mabibigat na tanong. Ngunit si Chen, bagamat tila hindi matalino, ay masyadong perpekto at tila inaral ang kanyang mga sagot. Dahil dito, agad na kumuha ng search warrant ang pulisya upang halugugin ang repair shop. Wala pa silang konkretong ebidensya, kaya pagsamantalang pinalaya si Chen. Sa hindi inaasahang pangyayari, agad na naglaho si Chen pagkakalabas pa lamang mula sa presinto. Armado ng search warrant at may mga kasamang police dog, nagtungo ang mga pulis sa tatlong palapag na repair shop ni Chen. Sarado ang security gate at walang sumasagot sa kanilang malakas na katok. Bagamat pinaniniwalaan nilang tumakas na si Chen upang maiwasan ang kaso, ang pangunahing layunin nila ay makahanap ng ebidensya. Sa kabutihang palad, nakuha nila ang spare key mula sa asawa ni Chen. Pagpasok, bumungad sa kanila ang magulong unang palapag. Isang motorsiklong hindi pa tapos ayusin, mga gamit at kasangkapan na nagkalat, mahirap tukuyin kung alin ang ebidensya at alin ang basura. Sa pag-akyat sa ikalawang palapag na nagsisilbing tirahan, nakita nilang madumi at makaluma ang buong lugar, tila matagal nang napabayaan. Ngunit isang bagay ang agad nilang napansin. Ang banyo ay labis na malinis, partikular ang bathtub na tila bagong kaskas. Halatang sinadyang linisin ito kamakailan. Bago pa man nila ito masuri ng lubusan, biglang tumahol ng malakas ang police dog at humila ng direksyon papunta sa ikatlong palapag. Agad silang sumunod. Tumigil ang aso sa harap ng isang cylindrical stainless steel water tank at mas lalo pang lumakas ang tahol nito. Bumigat ang atmosfera. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang lumaganap ang malansang amoy ng nabubulok na laman mula sa loob ng tangke. Bagamat karaniwan sa mga tahanan sa Taiwan ang ganitong water tank, ang tangking ito ay mukhang pinabayaan. May makapal na alikabok sa labas. Nang buksan ng mga pulis ang takip, agad nilang tinakpan ang kanilang ilong sa sobrang bahong bumungad. Mula sa kailaliman ng tangke, nakita nila ang pinagmulan ng nakakasukang amoy. Dalawang itim na plastic bag na may laman. Nang buksan ito, tumambad ang isang putol na ulo. Hiwa-hiwalay ng mga braso at binti, mga piraso ng laman at puting buto na tinanggalan ng mga karne. At tila mga lamang loob na nababalutan ng dugo. Ang tagpong iyon ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Agad na isinara ang buong lugar bilang crime scene para sa mas malalim pang investigasyon. Sa kanilang pag-iikot, nakakita pa sila ng sirang Nokia cellphone sa isang basurahan. Gamit ang luminol, sinuri nila ang banyo sa ikalawang palapag. Sa loob lamang ng 30 segundo, lumitaw ang asul na liwanag sa mga pader at sahig sa paligid ng bathtub. Mabilis itong kinuhanan ng litrato ng mga pulis. Lalong pinatibay ng ebidensyang ito na doon mismo isinagawa ang krimen. Nang mabalitaan ng pamilya ni Jinchi ang mga pangyayari, agad silang nagtungo sa crime scene. Sa kabila ng tangkang pagpigil ng pulis, pinilit nilang makarating sa lugar kung saan nila nakita ang mga labi. Bagamat bulok na, agad na nakilala ng ama ang mukha ng anak. Sa sobrang sakit ng natuklasan, napaiyak siya ng malakas bago mawalan ng malay. Habang tumatagal ang investigasyon, mas marami pang nakakagimbal na nadiskubre. Sa isang sulok ng kwarto ni Chen, natagpuan ang isang malaking ahas na nakapulupot. Isang tanawing nakakakilabot para kanino man. Nakita rin nila ang koleksyon ng pornographic videos at mga sex toys na nagbibigay linaw sa kakaibang pagnanasa at ugali ni Chen. Bagamat malinaw na siya ang salarin, naglaho si Chen na parang bula. Ayon sa kanyang asawa, si Chen ay 39 na taong gulang at may tatlong anak na lalaki. Dati maayos ang kanilang buhay. Nirerespeto si Chen sa komunidad dahil sa kanyang husay sa pagkukumpuni. Ngunit kalaunan, iniwan siya ng asawa dahil hindi niya nakinaya ang kakaibang interes ni Chen. Sa panlabas, tahimik at maayos ang imahe ni Chen. Ngunit sa likod nito ay isa siyang ibang tao. Bata pa lamang siya ay palagi nang sinasaktan sa kanilang bahay. Kaya lumaki siyang may kakaibang ugali. Sa halip na umuwi, dumadayo siya sa mga liblib na lugar para manghuli at saktan ang mga hayop. Nang siya'y mag-asawa, itinuloy niya pa rin ang mga ganitong gawi. Nag-aalaga siya ng mga ahas sa bahay na ikinakatakot ng kanyang asawa at mga anak at maging ang kanilang mga kapitbahay. Ayon sa mga kapitbahay, palagi silang may nararamdamang kakaiba kay Chen. May mga ulat na madalas siyang nakatayo sa may pinto, titig na titig sa mga babaeng dumaraan, tila isang hayok na mani nila.
Lalong pinatibay ng mga pag-uugaling ito ang paniniwala ng mga pulis na may malalim na sakit sa pag-iisip si Chen. Ayon sa pulisya, sa kabila ng pagiging wanted, hindi lalayo si Chen sa lugar na pamilyar sa kanya. At tama ang kanilang hinala. Makalipas lang ang ilang araw, natagpuan siya sa bayang Sinilangan sa probinsya. Nang siya ay arestuhin, may dala siyang beetle nut knife, isang maaaring gamitin bilang armas, ngunit nanatili siyang kalmado sa kabila ng pagkakadakip. Ang mas nakakabigla, sa halip na aminin ang krimen, itinanggi ni Chan ang lahat. Nagkunwari pa siyang galit. Sinabing ang tunay na salarin na isang malupit na tao at dapat mahuli agad. Bagamat may nahanap na bangkay, dugo at iba pang ebidensya sa shop, alam ng mga pulis na kulang pa ito para tuluyang mahatulan si Chen. Kailangan pa nila ng saksi at direktang pisikal na ebidensya. Sa paghahanap ng murder weapon, pinahukay pa nila ang drainage pipe sa harap ng shop, ngunit wala silang nahanap. Habang tila papalapit sa dead end ang kaso, isang malaking balita mula sa lokal na media ang nagbigay ng bagong pag-asa sa kaso ni Jinchi. May isang taong kusang lumapit sa estasyon ng pulisya, dala ang napakahalagang impormasyon na makakatulong para mabasag ang kaso. Ang lead ay nagmula sa technical team na nagmamonitor sa cellphone ng biktima. Nakita nila ang isang kakaibang tawag na nanggagaling sa mismong device. Bagamat hindi na ginamit ang SIM card ni Jinchi, ang tawag ay ginawa gamit ang ibang SIM card na pagmamayari ng isang babae na may apelyedong Lee. Sa mabilis na investigasyon, nalaman ng mga otoridad na si Lee ay kasintahan ni Guang Duchang, isang 29 na taong gulang na apprentice o katulong sa motorcycle shop ni Chen. Nang puntahan ng pulisya si Guang upang tanungin, nalaman nilang naglaho rin siya matapos ang insidente. Posible kayang may kinalaman din siya sa krimen? Sa puntong ito, naging pangalawang pangunahing sospek si Guang. Habang patuloy ang investigasyon, nakatanggap ang pulisya ng mahalagang tawag mula kay Jiao Yenshang, isang may-ari ng electronic store na matagal nang nakakakilala kay Guang. Ikinuwento ni Jiao na bigla raw dinala ni Guang sa kanyang tindahan ng isang laptop at cellphone at humiling na i-unlock ang mga ito. Pagkatapos, umalis si Guang. Sinabing babalikan na lamang niya ang mga gamit. Dahil sa malawakang balita tungkol sa pagkakasangkot ni Chen sa kaso, nagduda si Jiao. Habang wala pa si Guang, tumawag siya ng palihim sa pulisya. Inutusan siya ng mga otoridad na patagalin ang oras sakaling bumalik si Guang. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Guang sa tindahan at sinabing nagbago na siya ng isip. Sa halip na ipa-unlock, tinanong niya kung pwedeng bilhin na lang ng tindahan ang laptop. Sa kanilang pag-uusap, pumayag siyang ibenta ito sa halagang humigit kumulang $300. Para makakuha ng ebidensya at makadagdag ng oras, pinapirma siya ni Jiao ng document ng transfer of ownership. Ang matalinong paraan ni Jiao ay nagbigay ng sapat na panahon sa pulis upang dumating at madakip si Guang sa mismong tindahan. Hindi tulad ni Chen na tila walang emosyon, si Guang na may batang itsura ay agad na nataranta ng maaresto. Nang marating ang presinto, gumuho ang kanyang composure sa ilalim ng presyon. Unti-unti niyang inamin ang kanyang naging papel sa krimen. Dahil dito, napilitan na ring aminin ni Chen ang kanyang pagkakasangkot. Bagamat magkaibang kwarto ang kanilang interrogation, ang salaysay ng dalawang sospek ay bumuo ng isang nakakakilabot na larawan ng katotohanan. Isa na ring ikinagulat ng mga veteranong investigador. Sa kabila ng kabataan, maaga nang tumigil sa pag-aaral si Guang at nalulong sa sugal at bisyo, dahilan upang siya ay mabaon sa utang. Sa kalaunan, natanggap siyang apprentice sa shop ni Chen. Dahil repair shop ang negosyo, karaniwan ang kailangan ng mga customer ang motorcycle insurance. Kaya dito nagkaroon ng connection si Chen sa mga insurance agent, kabilang na si Jinchi. Ngunit paano nga ba nagmula sa isang karaniwang transaksyon sa negosyo ang isang madugong trahedya? Sa pinagsamang testimonya ni na Chen at Guang, na-reconstruct ng pulisya ang pangunahing takbo ng mga pangyayari. Sa loob ng mahigit 2 taon ng kooperasyon, maraming kliyente na ang naipasa ni Chen kay Jinchi. Ngunit kamakailan, nagkaroon ng problema sa ilang insurance claims. Ang pinakamalalang insidente ay nang magkaroon ng aberya sa isang malaking claim. Isang customer ang nagwala sa shop na nagdulot ng malaking pagkasira sa negosyo ni Chen. Dito nagsimulang magtanim ng galit si Chen kay Jinchi. Habang inaalala ang mga pangyayari, lalo siyang nagngingit-ngit at sa huli ay gumawa ng brutal na desisyon na gumanti. Noong gabi ng ika-7 ng Disyembre taong 2003, matapos ang 8:00 ng gabi,
Tinawagan ni Chen si Jinchi at inimbitahan ito sa shop gamit ang bagong insurance contract bilang palusot. Dahil wala siyang kaalam-alam sa masamang balak, masayang pumayag si Jinchi. Pagdating niya bandang 9:00 ng gabi, ipinakilala siya ni Chen kay Guang. Ang lahat ay tila normal. May musika na background, magiliw ang usapan, at nakaupo sila sa mesa habang tinatalakay ang insurance. Walang sino man ang mag-aakalang iyon na pala ang huling sandali ni Jinchi. Bigla na lamang lumapit si Chen sa pintuan, ibinaba ang bakal na gate at nilakasan ang tugtog. Agad na kinabahan si Jinchi, pero huli na ang lahat. Paanong makakalaban ang isang babaeng nag-iisa sa dalawang lalaking may planong umatake? Habang nagtatanong si Jinchi kung bakit isinara ang pinto, malakas siyang hinampas ni Chen sa ibabang bahagi ng likod gamit ang isang club. Bago pa siya makakilos, si Guang na nakasuot ng guwantes ay mabilis na itinali ang makapal na lubid sa leeg ni Jinchi. Habang lalo siyang nagpupumiglas, lalo ring humihigpit ang pagkakagapos. Tinabunan ng malakas na musika ang mga huling hininga ni Jinchi. Sa bandang huli, bumagsak siya sa sahig. Tumama ang kanyang ulo at patuloy na nagsisikap na lumaban. Ang kanyang mga paa ay patuloy na kumakadyot sa sahig. Ngunit pagkalipas ng halos 2 minuto, unti-unting naglaho ang kanyang natitirang lakas. Nang masiguro nilang wala nang malay si Jinchi, dinala nila ang katawan sa banyo sa ikalawang palapag. Doon, isinagawa nila ang hindi masukat na kalasuhan at pang-aabuso. Habang pinagmamasdan si Jinchi sa kanyang naghihingalong kalagayan, sinimulan ng kalkulahin ni Chen kung paano itatago ito. Dahil sa lokasyon ng shop na malapit sa Tonghai University at mataong lugar, hindi nila kayang ilipat ang bangkay ng hindi napapansin. Kaya't nagpasya silang sirain ang lahat ng ebidensya sa mismong lugar. Una nilang nilinis ng husto ang maselang bahagi ng katawan ni Jinchi gamit ang maraming tubig. Gamit ang beetle nut knife, tinanggal nila ang kanyang reproductive organs pagkatapos ay isinagawa ang pagpuputol sa katawan. Inihiwalay nila ang ulo sa katawan at ginamit ang utility knife para balatan ang laman mula sa mga buto. Pagkalipas ng higit 1 oras, kapwa sila basang-basa ng pawis. Sinabi ni Chen na kailangan nilang kumain. Pumunta si Guang sa kusina upang maghanda. Sa isang kabaluktutang hindi kayang unawain, kumuha siya ng piraso ng laman mula sa katawan ni Jinchi, ipinrito ito sa mantika, inihain kay Chen na kinain ng walang ipinakitang emosyon. Sa huli, inilagay nila ang mga bahagi ng katawan sa dalawang itim na plastic bag, tinali ng mahigpit at inilagay sa water tank sa ikatlong palapag. Ang mga natitirang buto, damit ni Jinchi at ang utility knife ay isinilid sa isang malaking itim na bag at itinapon sa septic tank sa likod ng shop. Nang ma-interrogate, parehong halos pareho ang kanilang pagkakasunod-sunod ng kwento. Ngunit sa isang mahalagang bahagi, nagkakaiba ang kanilang salaysay. Pareho nilang isinisisi sa isa't isa ang pagiging utak ng krimen. Ayon kay Guang, hanggang sexual assault lamang ang kanyang ginawa. Pagkatapos daw nito, umalis na siya. Si Chen daw ang kumuha ng pera at computer ni Jinchi at ipinebenta sa kanya. Kaya raw wala siyang alam sa pagputol sa katawan. Ginawa raw iyon ni Chen nang siya ay wala na. Sa ganitong paraan, sinubukang ihiwalay ni Guang ang sarili sa mas malupit na bahagi ng krimen at tahimik na itinuro si Chen bilang utak ng lahat. Si Chen naman, kabaligtaran ang kwento. Si Guang daw ang may plano ng pagdukot at pagpatay dahil gipit sa pera. Sinabi rin niyang wala siyang balak putulin ang katawan. Itinanggi niya ang kanibalismo, sinabing nalaman na lamang niya ito matapos mangyari. Ngayon, sino ang tunay na nagsisinungaling? Sa mga sumunod na investigasyon, na-recover ng mga pulis ang iba't ibang bahagi ng katawan. Mga buto, damit, dokumento, mga papeles kaugnay ng insurance mula sa septic tank. Lahat ito ay tumugma sa mga salaysay ng mga sospek. Natagpuan din ang lubid na itinapon ni Guang malapit sa repair shop. Ang DNA ni Jinchi ay nandoon. Ngunit walang DNA mula kina Chen o kay Guang na nagpatibay sa pahayag ni Guang na siya ay nakasuot ng guwantes noong ginawa niya ang pagbigti. Ang pagtatalo kung sino ang tunay na utak ng krimen at sino ang gumawa ng pagpuputol ng katawan ay naging malinaw sa pamamagitan ng forensic evidence. Batay sa autopsy, tinatayang ang oras ng pagkamatay ni Jinchi ay bandang 10:00 ng gabi noong ika-7 ng Disyembre. Napagpasyahan ng mga forensic expert na ang mga sumunod na hakbang gaya ng paghiwa-hiwalay ng katawan at pagtatapon nito ay imposibleng magawa ng iisang tao lamang sa maikling panahon. Dahil dito,
Napagdesisyonan ng pulisya na kapwa may direktang kinalaman sina Chen at Guang sa lahat ng aspeto ng krimen. Habang tumatagal ang investigasyon, patuloy na nagbabago ang salaysay ng dalawang sospek. Minsan ay umaamin sila, tapos biglang itinatanggi ang lahat. Sa mga panahong ito, nadiskubre rin ng mga psychiatric expert na si Guang ay may malubhang mental disorder at kailangan ng gamutan sa psychiatric ward. Tungkol naman sa isyu ng kanibalismo, paulit-ulit na binabago ni Chen ang kanyang mga pahayag, lalo na nang papalapit ang petsa ng paglilitis. Sa korte, matigas niyang itinanggi ang anumang akusasyon ng kanibalismo. Subalit, sa mga mata ng media, naidikit sa kanya ang bansag na cannibal monster. Sa gitna ng isang interogasyon, may binitawan si Chen ng mga salita na agad na nagpataas ng balahibo ng lahat ng naroon. Pareho lang ang lasa ng vegetarian meat at ng karaniwang karne. Dahil dito, agad na naalala ng mga investigador si Shu Roifen, isang estudyanteng vegetarian na nawawala 12 taon na ang nakaraan. Posible kayang pareho ang sinapit ng kanyang katawan? Sa kasamaang palad, hindi kailanman nahanap ng pulisya ang ebidensya na mag-uugnay kay Chen sa pagkawala ni Shu Roifen. Ito ay nag-iwan ng masakit na puwang sa pamilya ni Shu at sa mga investigador na patuloy pa ring binabagabag ng kaso. Makalipas ang ilang taon ng paglilitis, patuloy pa ring nag-iiba-iba ang mga kwento ni na Chin Jinhuo at Guang Duchang. Si Guang ay umaamin lamang sa sexual assault, ngunit itinanggi ang pagpatay at kanibalismo. Si Chen naman ay umamin sa sexual assault at kanibalismo, ngunit itinanggi niya na siya ang pumatay. Noong 2004, sa paunang paglilitis, humiling ang mga piskal ng parusang kamatayan para kay Chen at 20 taong pagkakakulong para kay Guang. Gayunpaman, kapwa sila hinatulan ng kamatayan ng korte. Noong 2005, pinagtibay ng appellate court ang kanilang death sentences. Sa huli, noong 2007, pinal na pinagtibay ng Taichung High Court ang kanilang hatol. Kamatayan dahil sa planado at malupit na pagpatay. Bagamat maraming human rights organization ang tumutol sa sentensya dahil sa matinding kamangisan ng krimen, itinuloy ang pagbitay noong ika-21 ng Disyembre taong 2012. Namatay agad si Guang sa unang bala. Si Chen, na kusang nagboluntaryong mag-donate ng kanyang mga organo ay binigyan ng anesthesia sa pamamagitan ng IV. Saka binaril sa kanang bahagi ng utak. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, dinala agad ang katawan sa ospital para kunin ang kanyang mga organo. Dahil sa mga isyu ng medical ethics at sa mga paninindigan ng human rights organization na ang organ harvesting mula sa death row inmates ay isang uri ng brutal na paghihirap, ipinahinto ng Ministry of Justice ang pagtanggap ng mga organ donation mula sa mga bilanggo. Kahit pakusang loob ang donasyon, hindi na ito pinapayagan sa prinsipyo. Dahil dito, si Chen Jinho ay naging huling death row inmate sa Taiwan na pinayagang mag-donate ng kanyang organs. Hanggang ngayon, patuloy pa ring binabagabag ang Taiwan ng kasong ito, lalo na ang mga naninirahan sa paligid ng Tonghai University. Ang kasong ito ay nagbunyag ng madilim na mukha ng kalikasan ng tao at nagsisilbing mahalagang paalala sa atin na dapat tayong maging mapangmatiyag sa paligid natin. At iyan ang kwento natin para sa araw na ito. Ano ang masasabi mo tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.